Pagtatayo ng bagong runway ang nakikitang solusyon ng gobyerno sa dami ng mga eroplanong umaalis at lumalapag sa NAIA. Pero umalma ang lokal na pamahalaan ng Parañaque dahil hindi raw sila kinokonsulta gayong maapektuhan ng maraming residente. Narito ang report ni Jamie Santos. Karaniwan ng reklamo ng mga pasahero sa NAIA ang delayed flights. Isa sa mga dahilan ng pagkakaantala ng mga biyahe ang air traffic congestion na dulot ng sobrang dami ng eroplanong kailangang magkasya sa limitadong runway. Kaya plano ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP magtayo ng panibagong runway. Bukod kasi sa pagkakaantala ng mga biyahe, milyong-milyong pisong halaga ng fuel din ang nasasayang ng mga eroplano taon-taon dahil sa delayed flights. The result is a loss of fuel which amounts to an average of 400,000 kilograms per day. That converts to about 20 million pesos loss. Nito lang nakaraang linggo, nagpresenta rin ng plano sa Philippine Airlines President and Chief Operating Officer Ramon Ang kay Transportation and Communication Secretary Joseph Abaya at Pangulong Aquino. Mungkahi ni Ang magdagdag ng isa pang runway na halos katabi ng kasalukuyang runway. Konseptong nagustuhan daw ng kalihim at maging ng Pangulo. Kailangan natin i-validate kung magkano ba magiging gastusin na ito, gaano ba katagal ang kumpleto ng proyekto na ito, at kung tama naman yung mga assumptions, yung mga detalye na sinumite. Kapag naitayo ang parallel runway, madaragdagan ang mga eroplanong pwedeng umalis at lumapag sa NAIA kada oras. Mula 40 magiging 50 na ito. Gobyerno, pribadong sektor, karaniwang mamamayan, gustong ipagandahin ang serbisyo sa NAIA, gustong maging mas epesyente ang pagpapatakbo nito, at yung parallel runway ay makakatulong doon. Bagaman suportado ng lokal na pamahalaan ng Parañaque ang proyekto, dapat makipag-ugnayan daw sa kanila ang CAAP kung may mga maaapektuhang residente. Sa mga ulat sa media lang daw kasi nila nalaman na may tinatayang 600 pamilya ang posibleng maapektuhan ng proyekto. Hindi pa kasama rito ang mga pamilyang posible ring maapektuhan sa lungsod ng Pasay. Mayroong batas na sumasaklaw dyan, yung Republic Act 70-79 na may proseso po yun. Bagamat sinasabi ko priority po ang national project or national infrastructure project, sabi ng batas, dapat mayroong proseso paano tayo magpapalis. Hindi po pwede ang ura-urada. Giit ng lokal na pamahalaan, hindi pwedeng basta-basta sagasaan na lang ng proyekto ang mga bahay ng walang konsultasyon at abiso. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting.